Tara, wala nang patumpik-tumpik pa dahil ngayong araw na ito ay gagawa tayo ng another Graham dessert na hindi nakakaumay. Tara, simulan na natin. Meron ako ditong 4 na malalaking itlog at binuksan ko to isa-isa sa iisang bowl. Ito lang kasi yung para sa akin, ito lang kasi pinakamadaling gawin na ihiwalay ang egg yolks sa egg whites. Itabi natin yung egg whites para sa iba pang mga recipe. Lagyan natin ito ng asin at i-whisk for a few minutes or hanggang sa magkaroon ng mga bubbles or hangin dito sa ating egg yolks. Then, ilagay na natin dito yung ating half cup ng condensed milk. So, ito talaga hindi nakakaumay. Kaya kung meron kayong sweet tooth, ay pwede kayo magdagdag ng mga 2 to 3 tablespoon more ng condensed milk. Para sa ating pampalapot, nagdagdag ako dito ng 2 tablespoon ng cornstarch. So, make sure na walang lumps-lumps po yan ha. Kaya dapat ang lahat ng ginagamit natin ay room temperature lamang. Then, ilagay na natin dito. Habang tayo nilalagay ng evaporated milk ng isang lata, ay hinahalo natin ito. Siyempre, para sa karagdagang lasa, nalagay ako dito ng vanilla essence. Ayan, at okay na yung ating custard mixture. Ngayon naman ay lulutuin natin ito. Guys, ito ay napakadaling lutuin. Kaya keep on eye on here. Kailangan talaga ay patuloy natin itong paghahalo kasi madali ito talagang maluto. I recommend na medium-low heat lang natin ang bubuksan yung ating apoy at kailangan talaga continuous na paghahalo. At kapag ganito na yung consistency ng ating mixture, patayin na natin ang apoy kasi lalapot pa ito ng katulad niyan. Kapag naging ganito na yung nangyari sa ating mixture, ilagay na natin yung ating 1.5 tablespoon ng butter. Unsalted butter. Kung wala naman kayong butter, pwede ng margarine. Di ba? Wala pang 15 minutes, nakagawa na tayo ng rich, creamy custard cream. Okay, so sasabihin ko sa inyo totoo ha, kapag ito po ay nakagawa na tayo, normal lang na magkaroon ito ng film or dryness sa ibabaw ng ating custard cream kapag ito ay nahanginan. Okay, so kailangan ilagay ito sa bowl at takpan habang piniprepare naman natin yung iba pa mga gagamitin natin. Pero kung nakalimutan nyo talaga na takpan yung inyong bowl at na-expose ito sa hangin at nag-dry ang ibabaw ng ating custard cream, okay lang yun. Haluin lang natin na matutunaw din yung ating custard cream, tsaka ito takpan. Dito sa ating recipe ay saktong-sakto na talaga. Gumamit ako dito ng 2 packet ng Graham crackers at isang packet ay mayroong 210 grams. At ito na nga, para maging soft or para maging alak cake yung ating effect, yung ating Graham cracker, after natin mailagay ito sa ref, ay kailangan natin ito isoak sa ating milk for few seconds. At kung wala naman kayong milk, pwede nyo ilagay ang paghaluin ng 1 cup ng water at 3 tablespoon ng powdered milk. At kung talagang wala kayo nito, pwede tayong gumamit ng evaporated milk. Bago tayo mag-arrange ng ating napakasarap na dessert, syempre kailangan talaga muna tayo maglagay ng parchment paper dito sa ating lianera or sa mold para madali itong matanggal mamaya. Layer by layer natin pupunuan yung ating molde hanggang sa mapuno na ito. So, kada isang layer, maglalagay tayo ng soaked na Graham cracker dito sa bottom ng ating pan muna. Then, maglalagay tayo ng manipis na custard cream. Then, maglalagay din tayo ng ating manipis na cheddar cheese. So, ito guys, talagang kailangan konti-konti lang para tama lang yung ating timpla at hindi nakakaumay. Kapag nakarating na kayo or pinaka-final na sa top ng ating dessert, naglagay ako ng mas makapal pang custard cream at mas makapal pang cheddar cheese. Ayan, so ito yung natira nating Graham cracker at ng ating custard cream. Pero kung meron kayong mas malaki pang lianera available dyan sa inyo, ay saktong-sakto na talaga itong ating measurement. Sa pag-serve naman ito, ayan, depende yan sa inyo kasi may iba talaga akong friends na ayaw na malamig nito, gusto agad kinakain itong ating na-prepare. Meron naman iba na gusto frozen, yung talagang matagas-tagas ito, yung lumalaban yung ating dessert. At meron naman iba na katamtaman lang yung nasa ref lang. So, depende po yan sa inyo kung paano ito i-serve sa inyong pamilya, sa inyong kaibigan. Pero gusto ko yung katamtaman lang. Ito ilalagay ko sa ref overnight. At ito na nga, imbis na sa ref ko siya ilagay, ay nailagay ko siya sa freezer. Kaya nag-frozen yung ating dessert. Pero okay lang yun.
Anyway, eto, hinihiwa ko siya, talagang matigas at lumalaban talaga yung ating dessert. Kaya, naghintay pa ako ng mga 30 minutes para ito ay mahiwa. Ayan, okay na. Medyo nagme-melt na yung gilid ng ating dessert, kaya hiwain na natin. Oh, yan ha, wala pang 20 minutes. Makakagawa na tayo ng napakasarap na dessert. Nga pala guys, kung meron pa kayong alam or gusto niyo makita dito sa Ang Sarap Grabe na ang gamit ay graham cracker, paki-comment na lang sa comment box section. And now is done, our cheesy custard graham cake. Okay, so bago tayo magtikimang portion, ang tanong ni Mama Shirley, ilang packet ng graham ang ginawa natin dito o ginamit natin dito sa ating napakasarap na hindi nakakaumay na dessert? Ang inyong sagot sa comment box section. Ako talaga personally, namangha ako dito sa recipe na ito. Kasi, di ba yung iba, gagamit pa tayo ng mga fruits, ng mga ganyan, which is medyo may pagkamahalan talaga ng konti kaysa sa itong custard cake na ginawa natin. Effortless, guys. Talaga namang alam ko na masisiyahan at masasarapan ng mga pamilya ninyo at mga kamag-anak ninyo kapag ito natikman. So, try this on Christmas, this coming Christmas, sa any occasion, your birthday, sa New Year, at paki-tag na lang Ang Sarap Grabe. Ayan po guys, maraming po salamat sa inyo lahat. Ang ating outro, keep safe, be healthy, and be happy. Bye!